Ganda ng daan na to guys. Dumaan ako kanina. Ito yung shortcut papuntang 13. Galing kayo ng Tanza or Tejero. But anyway guys, Danshu Vinci here. Basically good morning, pero since gabi to ma-upload, good evening sa inyo lahat. Gusto ko lang gumawa ng parang farewell vlog. Hindi ako literally magfe-farewell kumbaga farewell for the year of 2023. Ayan, bibigyan ko kayo ng year-end review kung kamusta ang aking 2023. So as you can see, gamit natin ngayon is aking Raider 150 Fi, which is si Reyna. Sinimulan ko tong taon na to na naka Raider 150 Fi ako, and tatapusin ko tong taon na to na naka Raider 150 pa rin. Yung last vlog ko for this 2023, si Reyna gamit ko. Magta-turn natin nga sana ako ngayon, kaso mukhang hindi maganda panahon eh. So ayun, kamusta ba ang ating 2023? Ano ba mga na-experience natin? Ano ba mga natutunan natin sa taon na to? And masasabi ba natin na goods ang 2023 ko, no? Long story short, I guess all goods naman. May mga ups and downs sa taon na to, especially ngayong fourth quarter ng taon, kasi meron akong bad news na na-receive, pero saka ko na i-reveal sa inyo kung ano man yun. Pero all throughout the year, like from first quarter, second quarter, third quarter, okay naman yung naging experience ko sa taon na yun. Like, ng mga around January, February, March, or ng mga summer, nagra-ride-ride kami nila Casey. Second quarter, kung saan mapalik-palik na ako sa Bicol. Third quarter, ganun din, Bicol ride din, tapos mga test rides, ganyan. Then, etong fourth quarter, basically, etong November ko lang nalaman na meron palang bad news akong matatanggap. Masasabi ko naman na all goods naman etong 2023 ko, kahit na may mga panahon na matumal, walang nangyayari, parang ganun. Pero syempre, I'm still thankful pa rin for this year 2023. Ito yung taon na masasabi kong marami akong natutunan. Marami akong natutunan in a way na sa aking personality. Magbabacktrack tayo sa mga taong usong-uso ang COVID. Way back 2020, yan yung time na parang ang negative ng isipan ko. Kung mapapansin nyo sa mga Lala Move vlogs ko ng ngayon is naka-private na lahat. Pin-private ko na siya lahat. Kasi nga, karamihan ng mga vlogs ko doon is puro reklamo. Tao rin naman ako, may nararamdaman ako hindi maganda, may experience ako hindi maganda. And during that time, talagang lahat na na-experience ko sa buhay, sinasabi ko. At may mga nagko-comment din na yun nga, puro na lang reklamo, etc. etc. Which is naiintindihan ko rin. Kasi nga, ang toxic na ng mundo kung tutusin, di ba? Tapos dadagdagan ko pa. Parang ganun. Ever since that, ngayong 2023 na to, pin-private ko na lahat ng aking Lala Move vlogs na kung saan puro reklamo ang nangyayari sa akin. Kasi ayoko na rin talaga magbigay sa inyo ng parang negativity kung tutusin. Noong 2021, unti-unti ko nare-realize yung way ng pamumuhay ko. Way ng pamumuhay in a way na parang, parang ang negative na pag-iisip, lagi na lang negatibo ang tingin sa buhay, parang gano'n. Kaya naapektuhan din talaga yung mental health ko that time, noong 2021. Kasi parang, kaka-move on ko pa lang or mag-move on pa lang ako for 2020, parang gano'n. Pero noong 2022, ayan na, eto na yung panahon na unti-unti na nagiging positibo yung pananaw ko sa buhay. Dito ko na intindihan yung manifestation. Marahil may mga ilang tao hindi naniniwala sa manifesting or what, pero ako kasi yung tipong pag nag-a-attract ka kasi ng positibo sa buhay, positive din darating sa iyo kung tutusin eh. Parang gano'n. Yan ang nagiging mindset ko hanggang ngayon. So kaya kung mapapansin nyo yung mga vlogs ko, wala na masyadong reklamo. Nilelesen ko na. Actually, marami akong na-experience na hindi maganda talaga sa way ng pagra-ride ko, sa mga na-experience ko, etc. etc. Pero hindi ko na siya sinasama sa vlog. Hindi ko na siya pinapakita kasi nga, ayoko na magbigay sa inyo ng negative impact, kumbaga. Kaya noong 2022 and then hanggang ngayon 2023, good thing is nababago ko na yung mindset ko when it comes to positivity, pananaw sa buhay, so on and so forth. Yes, masasabi ko pa rin na positive etong ating 2023 kasi ito yung panahon at ito yung taon na actually nagkaroon ako ng tatlong motorcycle lang dumaan sa akin sa taon na to. Ano dyan, yung aking Aerox. Yan, Aerox version 2 na sinawap ko sa aking ADV 150. From Aerox version 2, naging Yamaha MT-15 na kung saan ginagamit ko for long ride purposes,
Ginagamit ko siya for vehicle rides, etc. etc. Hanggang sa after ng MT-15 is naging CF Moto 300 SR na kung saan sobrang enjoy kong gamitin ngayon, especially pagdating sa cornering purposes. Kaya ako okay din tong 2023 ko kasi may tatlong motorcycle tayong dumaan kung tutusin. Di man tayo nadagdagan ng motorcycle, pero at least nakagamit naman tayo ng iba't ibang motorcycle. Kaya ngayon 2024, di ko pa alam kung anong mga experience natin, kung anong motorcycle na makukuha natin. Pero looking forward, no? Looking forward na ngayong taon na to is sana sa upcoming 2024 is sana magkaroon na tayo ng big bike. Kaya, and speaking of big bike, ito rin yung taon na I'm selling my MT-03 pero until now hindi ko pa rin siya nabibenta. Available pa rin ang aking mga MT-03 pero malay natin, no? Hindi natin masabi pero baka for keeps ko na talaga yun. Imagine niyo September ko siya pinost sa aking YouTube. Ngayon, hindi ko pa rin siya nabibenta. December na. Kung ako, ano to, 4 keeps? Pero kung may interested dyan, go lang. Message nyo lang ako sa aking Facebook page. At binabaan ko na siya ng presyo ngayon. Naging 170k na lang siya, guys. Binibenta ko na yung MT-03 ko ng 170,000. Gusto nyo malaman yung details ng bike na yun, andyan sa description box yung link ng post ko sa aking official Facebook page. Pero nakakatuwa lang din talaga, no? Totoo lang, hindi ko naramdaman ng taon na to, itong 2023 na to. Kailan lang nagkakalikot ako ng motor ko, tapos ngayon magte 2024 na agad. Yung mga pinaggagawa ko ngayon 2023 is fresh pa sa isipan ko, diba? Parang ang bilis ng panahon, 2024 na agad. And for sure, baka itong 2024 dumaan lang din. Pero ganun pa man, gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat ng mga nakasama ko, na experience ko, sumuporta sa akin ngayong taon na to. Unang-una dyan, Spider Philippines. Natapos man yung partnership namin ngayong taon na to, pero I'm still thankful kahit na hindi pa rin nagpatuloy yung partnership namin ngayong 2023. Nasuportahan naman nila ako mula 2019 hanggang 2022. Tapos, syempre, Adriatico Clothing, yan, isa sa pinaka-solid na suporta na natatanggap ko ngayon, na when it comes to promotion, when it comes to designing my merch, selling, purchasing, etc. Isa sila sa unang-unang nagbibigay suporta sa akin. Kung magre-request ako ng ganito, ng ganyan, no questions asked. Ganon sila kalupet, ganon sila katindi, ganon sila kasolid. Gusto ko na rin pasalamatan Boss Mel Custom Seats, ayan, sa 6 months na partnership namin. Syempre, malaking tulong na rin sa akin yun, mula sa mga upuan ng mga motorcycle ko, kung saan-saan pa, solid na suporta. Solid talaga, Boss Mel Custom Seats. Kaya kahit na wala na kami partnership, todo suporta pa rin ako sa kanila. Madaling pakisamahan si Boss Mel. Next is Mitas Tires. Ayan, nag-start kami ng Mitas partnership way back 2020 yata or 2021, ganyan. Hanggang ngayon, suporta pa rin sila sa akin. Kapag kailangan ko ng gulong, nandyan sila. Kaya thank you very much, Mitas Tires Philippines. Next is Team Mark of Mark Motorcycle Parts and Accessories. Ayan, 2018 pa na, nagsisimula pa lang mag-vlog. Nandyan na sila, Boss Mark, para sumuporta sa akin. Ganyan sila ka-solid. Hanggang ngayon, solid suporta pa rin sila. Thank you very much, Boss Mark. Pahabol na rin pala guys, huge thanks and shoutout kila Sir Cray of Team Cray X para sa suportang binigay sa amin. Actually, way back 2022 pa sila. Hanggang ngayon is todo suporta sa amin, from paggamit ng mga ATVs nila sa Bicol. Yung experience namin sa CWC, actually wala akong vlog niyan. Naguulan kasi nun, pero solid talaga. Walang sawang pasasalamat kila Sir Cray at sa buong Team Cray X dahil sa todo suportang binigay sa amin all throughout this year. Siyempre, yung mga dati natin mga naging partnership, katulad nila Stiga Zone, Memory PH, Casco Market, VMAX, Valvoline, mga dati natin mga naka-partner. Ayan, sila Honda, sila Kimco. Ayan, thank you very much at naging part 2 kayo ng aking 2023 and previous year. Actually, ngayon ko lang nagawa itong ganitong klaseng vlog na parang magpasalamat na sa mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. And lastly, syempre, kayo guys.
Hindi mawawala yan. Yung mga solid na sumusuporta sa akin. Shoutout sa inyo, shoutout sa inyo. So looking forward ako sa 2024. Di natin alam kung ano mga posibleng mangyari sa 2024. Pero I'm still looking forward na positivity pa rin. Positive pa rin ang ating may experience. Positive pa rin ang ating makukuha. Siguro mag-wish man ako, bumalik yung sigla. Bumalik yung sigla ng channel ko. Like, ayan, hindi na pahirapan sa views. Yung algorithm is bumalik sa akin, sumangayon sa akin. YouTube, baka naman! Sa Facebook, ganun din. May mga times na okay ang Facebook ko, may mga times na hindi. Hindi ko alam kung anong problema, pero wala eh, kahit na consistent yung pag-upload ko, eh may mga times talaga na parang si Facebook na may problema. Parang gano'n. Umayos na yung algorithm ulit ng aking YouTube and Facebook page. And then, syempre, big bikes. Yan, sana magkaroon na rin tayo ng big bikes. Kahit pa birthday man lang sa akin. Pero feeling ko, ngayon 2024, magkakaroon na tayo ng big bike. Feeling ko, malakas ang katup ko. And lastly, gusto ko na rin i-wish si Casey, ayan, more good health. Tapos, pakalakas ka pa. Eh, kaya natin to. Alam mo na yan kung ano yan.